Ito na po mga kababayan, sinagot na po ng magkapatid na Cayetano itong mga naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na hahalungkatin daw niya itong SEA Games mga kababayan na ang naging chairman po dyan ay si Senador Alan Peter Cayetano. Okay? Ang sabi, hindi mo kami matitibag-matibag. Okay? Yan ang nilinaw ni Alan Cayetano mga kababayan. Okay? At dito nagliyab ng sobrang galit itong si Senadora Pia Cayetano mga kababayan dito kay NBI Director Melvin Matibag na hayagan na pang-aabuso at panggigipit sa kanilang grupo ng minority na natitirang boses ng mga Pilipino. O, di ba? Kaya Matibag, pakinggan mo ito. Itong banat ng magkapatid. Sunog na sunog si Matibag mga kababayan. Talagang tinusta at binuljak ang kahambugan at pang-aabuso sa kapangyarihan mga kababayan. Talagang ginagampanan po ni NBI Matibag ang kanyang tungkulin bilang tuta aso ng administrasyon mga kababayan. Okay, grabe. Sobra na po ang kanilang ginagawa mga kababayan. Hindi po sila titigil hanggat hindi nila nauubos ang humahad lang ang kumukontra sa mga pinagagawa nila mga kababayan. Okay? Pero wag po tayong mawalan ng pag-asa hanggat merong nagsasalita. Hanggat merong handang makulong at handang magsakripisyo, meron pa po tayong pag-asa mga kababayan. Okay? Ito po, pakinggan po ninyo ang banat ng magkapatid na Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag na isang tuta ng administrasyon mga kababayan. Ito po. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding,
First of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babaliktarin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Or would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? PM.
Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. You want to investigate, ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Pia Cayetano? Mr. President, Presiding Officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30-plus pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space. Napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun. Pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko. Di ako nagyayabang or anything. It's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit. Sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag. But it bothers me to hear this. I now remember that I saw a message pop up in my phone which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively na nila dinidiscuss in a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong paimbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who was just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing.